araw na nang makarating kami dito sa Beverly Hills, California. Kahit na nakapag-research na ako sa lugar na tirahan ni Alex kung gaano ba kaganda ang lugar na ito, ay mas lalo palang nakaka-amaze. He having a very big and modern mansion na maitutulad sa mga sikat na celebrity dito sa Hollywood. Hindi ko akalain na marami palang mga famous celebrity ang nakatira dito na kapitbahay ni Alex. Tahimik at secured ang village na ito dahil parang mga ordinaryong tao ang mga sikat na artista dito. Halos magkasakit ako sa tindi ng jetlag nang makarating kami rito. Mabuti na lamang at eskasong asikaso ako ni Alex. Nakakatuwa nga at karamihan sa kasambahay ni Alex sa kanyang mansion ay puro dugong Pinoy. Kaya hindi nakakailang dahil puro Tagalog ang mga salita dito. "Are you comfortable, my wife?" Niyakap ako ng mahigpit sa aking likuran ng walang iba kundi si Alex, my husband. Kasalukuyan ako nakatayo sa harap ng veranda ng hapon na ito para magpahangin. Ang sarap at napakalamig ng simoy ng hangin sa lugar na ito. Dagdagan pa ng napakatahimik na para bang bawal mag-ingay ng napakalakas. Marahan akong tumango at napaharap dito. Isunubsob kong aking mukha sa malapad at matigas nitong dibdib na palagi kong ginagawa. "May iniisip bang asawa ko?" Malambing ang boses ni Alex. "Hanggang ngayon kasi parang lumulutang pa rin ako sa alapaap. Sobrang bilis ng pangyayari. Wala pa tayong 1 taon na nagkakakilala. Tingnan mo't mag-asawa na agad tayo tapos magkakababy na rin. Tapos nandito na agad tayo sa bansang ito." Napangiti at tumingala ako dito. "Hindi naman kasi pinapatagal ang lahat ng bagay, baby. And I still believe that we are destined. I love you. And I always do for the rest of my life." Pinatakan ako ng maliliit na halik nito sa aking noo. Para kasing hindi ko deserve ang lahat ng ito. At parang hindi ko deserve ang pagmamahal mo. Kahit na kadalasan parang wala ako sa hulog tapos inaaway kita. Napanguso ako tuloy. Mahinang natawa ang asawa ko. "You deserve it, my wife. I'll give you all my life because I love you so much. You are my life and you are loved. I love you to my husband." Napayakap ang magkabilang braso ko sa leeg ni Alex. "I'm more than in love with you." Isang mapusok at mainit na halik ang ibinigay ni Alex sa akin na malugod kong tinanggap. Impit akong napasigaw sa sobrang sakit ng aking tiyan at tagiliran. Wala pa naman ngayon si Alex dahil nasa kanyang opisina sa Sugar Airlines. Nagkaroon din kasi ng konting problema sa isang airplane nito noong nakaraang 1 buwan. Kung kailan nasa misyon sila at hindi ko alam kung saan lupalop sila ng mundo nagtungo. Naalala ko na magwa8 buwan pa lang ang tiyan ko. Katakot-takot na tagubili na ginawa ni Alex sa lahat ng kanyang kasambahay at mga bodyguards. Kasama na sina Randy at Lucio. Dahil sa laki ng tiyan ko ay hindi ako pinapakilos ng mga kasambahay. Ang tanging ginagawa ko na lamang habang wala si Alex ay maglakad-lakad sa bakuran nito at sa malawak na garden. Lalo pa at bantay sarado ako ng mga kasama ko dito sa bahay. Nang makauwi ay labis ang tuwa sa sobrang pagkamis sa asawa ko. Nalaman ko rin na nanganak na ang kaibigan ko na si Tanya. Nagkausap kami through video call. 1 linggo nang makarating kami sa bansang ito ay namili na kami ni Alex sa isang sikat na shopping malls para sa aming baby boy. Kulang na lang nga ay bilhin nito ang buong paninda sa isang store dahil sa dami ng pinagdadadampot sa court. Napatingin ako sa orasan, 8:00 pa lang ng umaga. 1 oras pa lang simula na umalis si Alex pero kahapon pa talaga sumasakit ang aking tiyan. Ayaw nga akong iwan ni Alex pero pinilit ko siyang puntahan na lang ang trabaho nito lalo pat kailangan siya para sa mahalagang meeting. Panaka-naka ang pananakit ng aking tiyan. Hanggang sa ngayon, matapos ko kasing maligo ay hindi ko na kaya ang sakit ng aking tiyan. Kahit nanginginig ang aking kamay, pinindot kong intercom para puntahan ako dito sa kwarto ni Manang Gloria, ang mayordoma ng mansyon. Wala pa at ang 2 minuto ay bumukas na humahangor si Manang Gloria at kasama nito ang 2 pang maid na sina Cara at Leia. "Manang!" Paluha-luha ako habang sapo ang napakasakit na tiyan. Nakabukaka ako na nakaupo sa gilid ng kama. Pakiramdam ko kasi ilalabas ng baby ko dahil sa tindi ng sakit ng tagiliran ko. "Diyos ko, Iya!" Nagmamadali na lumapit ang mga ito sa akin. "Tawagan mo si Sir Alex, Leia, at dadalhin na natin sa ospital." Utos nito sa isang namumutla na si Leia. "Opo."
Tarantang nagtatakbo itong palabas ng kwarto. Tawagan mo si Randy at Lucio at pupunta na tayo ng ospital. Bilis! Malakas na boses ni Manang na halatang natataranta na rin. Opo, Manang. Sagot ni Kara. Ako naman ay parang baka na sa kakasigaw dahil hindi ko na alam ang aking gagawin sa tindi ng sakit ng aking tiyan. Sobrang sakit. Mabilis pa sa kidlat na binuhat ako ni Randy na para lang akong papel kahit na napakabigat ko na. Napansin ko ang lahat ng kasambahay at mga bodyguards ay nakasunod ang mga mata sa akin habang pasakay ako ng sasakyan. Sakay sa loob ng sasakyan ay ako, si Manang Gloria at sina Kara at Leia ang nasa likuran ng upuan. Habang nasa driver's seat si Lucio at katabi nito si Randy. May nakasunod pa sa amin 2 kotse ng mga bodyguards. Dinala ako sa pinakamalapit na ospital. Hindi ko na maintindihan ang komosyon sa kapaligiran dahil sa namimilipit kong tiyan. Malakas ako napasigaw nang pumutok ng aking panubigan. Kulang na lang ay lumipad na ako sa loob ng ospital at mahiga sa hospital bed. Puro na lang ako ngawa sa kakaiyak. My God! Saktong pagdating namin sa loob ng napiling kwarto ay maliliksi ang mga doktor at nurse na nag-aasikaso sa akin. Si Alex! Diyos ko, asan na ba si Alex? Kanina pa rin ito tinatawagan ni Manang Gloria pero hindi sumasagot. Papunta na po si Sir Alex, Ma'am Aryan. Sagot ng natatarantang si Manang Gloria. Pinalabas na si Manang kaya mas talo ako nag-iiyak dahil wala akong kakilala habang nanganganak. Pinabukaka na ako ng babaeng doktor. Baby! Malakas na boses ang umalingaw-ngaw ang pumasok sa loob. Si Alex na putlang-putla ang mukha. Alex! Nakatatlong iripa ako bago lumabas ang aming sobrang laking baby boy. Si Alex naman ay nasa aking gilid na halos hindi na humihinga dahil nakikita nito. Hindi na maitsurahan ang aking mukha pero nang ilagay ang aking baby sa aking dibdib ay bumuhos na lalo ang masaganang luha ko. My baby! Nawala lahat ang sakit at pagod ko sa paglabas ng aking baby. Thank you, my wife. Mainit na halik ang ibinigay sa akin ni Alex sa aking noo. Our baby. Masuyo kong salita. Thank you, Lord. Matapos ang aking panganganak ay nahiga na ako sa komportabling higaan kasama ang aming baby boy na nakalagay sa maliit nitong higaan na katabi ng aking kama. May angel baby. Sa Alex naman ay hindi na nawala ang mga mata sa aming anak. What's the name of the baby boy? Pagpasok ng nurse at may hawak itong panulat. Mabilis na nagsalita si Alex. Matagal na namin pinag-usapan ang ipapangalan sa aming panganay. Yes, dahil balak pa namin magparami ng anak. Alexander, Creed, Sugar. Sagot ni Alex. Matapos ang ilan pa mga katanungan ay umalis na rin ito. Lumapit si Alex sa akin at hinalikan ako sa akin noo. You can sleep now, my wife. Malamlam ang mga mata ng aking asawa. Bakas sa mga mata nito ang pagluha dahil sa kagalakan. Maya-maya na kapag inantok na ako. Si bibi natin baka umiyak. Sagot ko at napatingin sa mahimbing na natutulog na aming anghel. Okay, pero matulog ka para magkalakas ka. My wife. Tumango ako. Opo, my husband. Ngisi ko dito at pinisil ang mabuhok nitong panga. Tumawa naman ito. Sobrang saya ko, my wife. Thank you for having me in your life. Thank you for birthing our son. Namumula ang mga mata ni Alex na alam kong pilit na huwag maiyak sa harapan ko. Mas nagpapasalamat ako sa iyo dahil mahal mo ko. Ngayon naman may anak na tayo. Sobrang thankful ako dahil ikaw ang asawa ko at daddy ng anak ko. Sobrang mahal kita, Kurimaw ko. Oh God, bakit may Kurimaw pa rin? Akala ko wala na yun. Kunwaring nagtatampo nito pero humalik naman sa labi ko. I love you so much, May Aryan. I'll be the greatest husband and the greatest daddy for our son and for our future children. Matapos ang matamis nitong salita ay umingit ang aming anghel. Tsak, nagugutom na ito. Kahit first time mom ay pinaghandaan ko na ang mga ganitong bagay sa inaraw-araw kong panonood sa YouTube at pagbabasa sa libro. Maingat na binuhat ni Alex ang aming anak at ibinigay sa akin. Kumikibot-kibot ang maliit na labi ng aming anak. Halatang nagugutom na. Kaya maingat ko isinubo ang kaliwa ko suso para ito'y makadede. Habang si Alex naman ay nasa aking kaliwang tabi at nakatunghay sa aming anak na kamukhang kamukha niya. Xerox copy pa nga. Nang mabusog ito at mahimbing na nakatulog ay pinagmasdan ko ang maliit na mukha ng aming anak.
My baby. Pinatakan ko ito ng halik sa noo. A mini version. He looks so handsome like his daddy. Hinapos ng isang daliri ni Alex ang maliit na braso ni Alexander. Yeah, halos mukha mo nga eh. Ang tangos pa ng ilong. Parang ikaw ang nag-anak at hindi ako. Pabiro ko at umangat para tingnan ang mukha ni Alex. He laughed. May nakuha naman sa baby sa'yo, my wife. Look at his eyes. Tama, medyo nakuha ni Alexander ang mga mata ko. Pero alam ko naman na magbabago pa ang mukha nito habang lumalaki. Wish ko lang maging kamukha ko pang anak ko para hindi ako lugi sa paghihirap para ipanganak ito. After 10 years, kakatulog lang ng hapong ito ng aking kambal na sina Aya at Ara. 4 na taon na ang mga ito at sila na rin ang aming mga bunso ni Alex. Matagal din kasing nasundan si Alexander kaya nagpasya na kami bumuo muli at ngayon ay kambal pa na magaganda. Pasimple na naman akong pumasok sa loob ng kwarto ng aking panganay. Dahil nitong mga nakarang araw ay napapansin kong nag-iiba na mga ikinikilos nito na para bang palaging may itinatago. Pagpihit ko ng doorknob, ginala ko ang aking mga mata. Wala na naman ito sa kanyang kwarto. Maingat at walang kaingay-ingay akong humakbang. Pasimple kong hinawi ang kurtina sa glass wall na nakaharap sa veranda. Nandito na naman ang panganay ko at nakaupo sa malaking upuan at nakaharap sa laptop nito habang may isang picture na nakapatong sa table na iyon. Halos nagkanda haba-haba ang aking leeg para masilip kung anong picture ang nasa table niya. Mabuti na lamang at busy ang aking anak sa pagtipan ng keyboard. Kunotno ako ng matitigan ng isang larawan ng isang babae. What the heck? Binata na bang anak ko? Diyos ko po. Kaya bata-bata nito at baby ko pa rin ito. Kahit na mas malaking bulas ito sa edad nitong 10, ay nasa 5'7" na ang height ng baby boy ko. Kuya? Hindi ko napigilan na tawagin ito. Parang natulos sa pagkakaupo ang aking panganay at mabilis na kinuha nito ang picture na nakapatong sa table at iniipit sa kanyang laptop. Mommy? Halata sa mukha nito ang matinding pagkagulat. Masansinan ko itong kinausap. Kung hindi ko pa ito pinilit ay hindi ito magsasalita. Namumula ang mukha ng panganay ko habang nagsasalita. She is cousin of Ate Cara. Sagot nito nang tanungin ko kung sinong nasa larawan. Nasa Pilipinas nakatira ang babaeng nasa larawan, habang si Cara naman ay matagal na ring nanilbihan sa amin at asawa na nito si Rondi at may 3 na ring anak. It's okay to have a crush on someone, my son. Maganda nga iyon para may inspirasyon ka. Pero dapat hanggang paghanga lang dahil bata ka pa anak ko. Thanks, Mom. Ilang taon na ba yan? Tanong ko. I think she is 17 years old. Biglang nagdingning ang mga mata ng aking anak. Napawag naman ang aking bibig sa narinig. Kaya pala mukhang dalaga na ang magandang babae na nasa picture. Mommy, I want to go to Philippines. I want to meet her. Kinuha ni Alexander ang aking kamay na para bang sa ginagawa nito ay nangihingi ng pahintulot. My God, anak! Nag-aaral ka pa! Pwede tayong umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. Kahit nagugulat ako sa sinabi ng aking anak ay mahinahon ako nagsalita. Ayokong pagalitan o pasamain ang mood nito. Sa akin lang nito sinasabi ang kanyang secret kaya dapat ko itong intindihin. Can you tell that to Dad? Pagsusumamo nito. Sure, anak. I will. Thank you, Mommy. Mahigpit ako niyakap ng aking anak. Kailangan ko itong sabihin sa aking asawa pagbalik dito sa kanyang opisina. Binata ng anak namin. Kinagabihan, magkayakap kami ni Alex habang nakahiga sa aming kama. Naikwento ko na sa kanya ang pinag-usapan namin dalawa ni Alexander. Ano sa tingin mo? Tanong ko dito kung pwede ba kami magbakasyon ngayong summer sa Pilipinas. I still have many meetings even in summer. Pero para sa mga anak natin, we can go back to Philippines, my wife. Mabuti naman. Nakakamiss na rin ang mga kaibigan ko. Ilang taon na rin kasi nang huli namin pagkikita. Lahat. Dahil nag-reunion kami at sa bansang Italy kami nagkita 2 years ago. Hindi ko naman na-miss sa mga asungot kong kaibigan. Busangot nito. Natawa naman ako. Dahil nakakauwi lang kasi nito 2 weeks ago mula sa misyon ng mga ito sa bansang New Zealand. Hanggang ngayon kasi matibay pa rin ang organisasyon ni Alex at sila ngayon ay pioneer na dahil may mga bagong grupo na nabinuo ang kanilang big boss matapos ditong ipasa sa anak na lalaki ang organisasyon. I love you so much, Alex ko.
Hinalikan ko ito sa labi at biglang umisi, sabay patong sa malaki at matigas nitong katawan. Napamaang na lamang si Alex at maya-maya pa'y kumislap ang mga mata. I love you more, my beautiful wife. Gawa ulit tayo ng baby. Sabay kaming natawa, and the rest is history.